Now here in James 3, James identifies himself as a teacher using the first person in verse 1. Sabi niya, we, no? We shall receive a stricter judgment and for we all trip up in many ways. Sa Tagalog naman, atin. So isinasama niya lagi doon sa pronoun na yon yung sarili niya, atin tayo. So ibig sabihin, isa rin siyang guro. The position of teacher reflects a specific ministry in the early Christian community. In Acts 13 verse 1, it mentions their prophets and teachers in the early faith community in Jerusalem, and the office of teachers is included among St. Paul's list of ministries. Makikita niyo po yan sa 1 Corinthians 12 verse 29 and Ephesians 4 verse 11. Mababanggit din po yung ibig sabihin sa mga kapatid, iba po yung prophet sa disipulo, sa teachers, sa guro, no? Mababanggit po yan sa Acts 13 verse 1. Makikita niyo po ang sabi doon, in the church at Antioch there were prophets and teachers. So ibig sabihin po, magkaiba po yun. In 1 Corinthians chapter 12 verse 29, are all apostles or all prophets or all teachers? At sa Ephesians 4 verse 11, and to some Jesus' gift was that they should be apostles, to some prophets, to some evangelists, to some pastors and teachers, to knit God's holy people together for the work of service to build up the body of Christ. So, in short po, may propeta, may apostoles, at may guro. So, may kanya-kanya pong role, may kanya-kanyang ministry ang mga ito sa faith community ng ating early Christian. Sa unang katesismo po ng simbahan na tinawag na Teaching of the 12 Apostles or mas kilala bilang teaching, sa Griego ay didake. Binabanggit doon ang tungkol sa mga propeta at mga guro. Basahin ko po. Sa Didake 11 verses 1 to 2, accordingly, when an iterant or visiting Christian teacher teaches you all that has been said, welcome him. But should the teacher himself be a turncoat or traitor daw po? Pag namin turncoat, di ba? Binaliktad. So, traitor. And teach a different doctrine so as to undermine this teaching. Do not listen to him. But if he promotes holiness and knowledge of the Lord, welcome him as the Lord. In Didache 13 verses 1 to 2, every genuine prophet who is willing to settle among you is entitled to his support. Likewise, every genuine teacher is like a laborer entitled to his support. So, kumbaga, dinidescribe po ng mga apostles yung position ng prophet at ng teachers. And in Didache 15 verses 1 to 2, accordingly, elect for yourselves bishops and deacons, men who are an honor to the Lord, of gentle disposition, not attached to money, honest and well-tried. For they too render you the sacred service of the prophets and teachers. Do not then despise them. After all, they are your dignitaries together with the prophets and teachers. May mga ibang scholar po ng Biblia na ang pagkakahulugan sa versikulo 1 hanggang 12 ng kapitulo 3 ni Santiago ay dapat may mas mataas daw po na pamantayan ng mga guro sa pagbabahagi ng mabuting balita ni Yesu Cristo. Subalit, sa katunayan, ang pamantayan po ay pareho lamang sa lahat ng nananampalataya. Sa sandali pong may sakatuparan ng kabuuan ng ating binyag sa pamamagitan ng sakramento ng kumpil, di ba tayo ay tinatawag ng mga apostol na isinugod upang ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan? Other source, hindi nga ba't may mga tao na other scholars suggest that standard is the same, but the judgment is harsher because those who teach falsely the doctrine of the church are teaching heresy that can impact the very salvation of those who listen to false doctrine and are misled. The fathers of the church referred to heresy as a slow poison. False words won't kill the soul immediately,
But slowly over time, the lies, the poisons build up and causing the unsuspecting believer to fall deeper into sin and separation from the covenant until salvation is directly threatened and the mortal soul is taken to the point of death. Hindi nga ba't may mga tao po na sa katagalan ipinaniniwalaan na ang mga kasinungalingang hinihi nila noong una? Kung kaya nga sa panahon po ngayon, uso ang fake news at pagmamanipula sa kasaysayan at maging sa katotohanan na ukol sa Diyos at sa ating pananampalataya. Dahil alam nila hindi maglalaon kung walang magiging pagkilos sa mga matuwid at nakakaalam, ito na po ang mga mamamayani sa kamalayan ng mga tao sapagkat mawawala na po ang mga naging batayan, maaari rin mawala ang mga kasulatan at testimonya at higit lahat ang mga taong namulat o nakakaalam sa panahon na yon na siyang magpapatotoo o sisiwalat sa tunay na kulay ng isang pahayag. Naalala ko nga po, medyo light itong halimbawa ko pong ito. May pamangkin po ako, paborito po niya akong auntie. May pamangkin po ako nung inaalagaan ko po yun, mga around 2 and 3. Meron pong commercial sa TV ng isang soft drink, kalaban ng masikat, simula sa P. So, yung ad na yon, ang pinapakita is si Billy Idol, kumakanta. Tapos may mga babae, mga supermodel. Halos pare-pareho sila ng itsura dahil isa yung kanilang ayos at nakasuot sila ng parang turban, no, na alam ko ano yun fashion yun nung panahon ng ni Audrey, no, ni Audrey Hepburn. So, binubola ko yung pamangkin ko yun na 2 to 3 years old. Yung makikita yung commercial na yun na maglalagay ako ng tuwalya, pabalong ko na parang ako'y bagong paligo. At sinasabi ko sa kanya na isa ako doon sa babae. Yung bata pong yun, hanggang sa medyo lumaki na siya 4 ganyan, na tuwing makikita yung commercial niya at tanungin niyo siya kung nasaan ako, ituturo po niya yung babaeng maganda yun. So, ang punto ko po doon dahil pa ulit-ulit ko sa kanya sinasabi, naniwala na siya na ako yun. Kahit pa nakikita niya sa harap-harapan na hindi ko naman kamukha yung babae. Pero dahil sa ako nagsabi, pinanghawakan niya na nagsasabi ako ng totoo at ako nga yung nakikita niya doon. Kaya kapag inutusan ko yung iba na tanungin siya kung nasaan si Tita Jane, ituturo niya yung babae sa TV, sa commercial na yun, sa advertisement. So, ang bata po ay walang kakayahan na sumuway. Lalo't napakamura ng isipan niya, no? At wala rin siya siyempre kakayang sumalungat. Sapagkat ang paniniwala niya, since ikaw ay elder, ikaw ay mas matanda sa kanya, siyempre, puro kabutihan or yung kung saan siya mapapabuti ang itutulong niya, no? Yun ang ibibigay mo sa kanya. Dahil yun ang ano ng kaisipan natin at yun din naman ang tinuturo natin talaga sa mga bata na kung maniwala ka sa akin, ipapahamak ba kita, ay ako ang nanay mo, di ba? Parang mga ganun. So, nakakalungkot kasi kung ganun ang epekto rin sa mga tao na nakatatanggap ng mga maling impormasyon o ng maling katuruan, huwag kang magtaka na magkaroon sa kanila makakitak sa kanila ng pagtutol or protesta. Kasi, kumbaga, nabilog mo na or ang iniisip nila is may credibility ka. Dahil nakatatanda ka or kakilala ka nila or dahil sa posisyon na meron ka. So, tatanggapin na lamang yun tulad ng isang bata. Kahit pa na nasa harap na nila yung katotohanan at halatang-halata or obvious naman na ang sinasabi mo ay nasa mali. Di po ba? So, ganun yung punto nun.